Yun po, yung sa ANC News, mga kababayan, sabi nga po diyan is merong hindi tinutukan o merong hindi ni-review si Inday Sara Duterte. Ito po yata yung K-12 something, mga bossing. Papaliwanag po, no? Um, nitong isang attorney na nadaanan ko sa TikTok, mga boss. Ito, i-play lang natin. In the education sector. Guys, we have an education crisis and we have an education secretary. Wait lang. Totoo po 'yun, mga kababayan. Meron po tayong kakulangan sa edukasyon, mga bossing, 'di ba? Pero ano po, ma'am? Who has no competencies in education. Pero sakit. Meron tayong education crisis, pero meron daw po tayo na BP, no? O secretary sa edukasyon na hindi kumbaga hindi makasabay, mga kababayan. Ulitin ko ha, o yan. An education secretary who has no competencies in education. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa Oh, ayan ha. Puputol-putulin ko lang kasi ANC yan eh. Oh. I felt guilty kasi ako yung isa sa nag-cause ng stress because I do not come siya daw yung nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an Yun ang problema natin. So talagang hindi bihasa ang ating Vice Presidente doon sa pagiging sekretary niya sa Department of Education, mga kababayan. Tuloy. education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the Patay tayo dyan. Oh, nakarely lang doon sa mga magbabasa, nakarely lang doon sa mga dating nakatalaga na doon, mga kababayan. Kumbaga para nga kumuha tayo ng kumbaga kaya nagkaroon ng secretary diyan para mas may maalam, para mas makapag desisyon ng mas maayos. Tapos yung Department of Department of Education Secretary natin, mga boss, yun ang problema natin. Napapakamot ako. Naligo na po. Hindi pa ako naliligo maghapon. Mapapakamot ka ng ulo kay Inday Sara. O, tuloy. stakeholders who did the review. Only Ayan, uy. Nagalit sa atin tuloy si Amera. Oh. Nako. Unfollow itong content na to. Kala mo naman nakapollow talaga. Sige na, sige magpa-unfollow ka na. O gusto mo ako pa mauuna sa iyo. O uunahan kita, Amera. Iba-block na kita. O block, o ban. O di tapos. Bakit gano'n yung iba, no? Magpapaalam o mag-aano lang, lalabas lang, hindi nila gusto, mag-unsubscribe lang, mga magpapaalam pa, kala mo naman naapektuhan tayo. Kada sinasabi ko yung, kunyari, ganyan, may nagpapaalam. Iba bumabalik eh. Yung isang nawala, biglang sasabihin tuloy ng mga nanonood dyan, ayan, Boss Mark, pinalitan ko na yung yung unfollow niya. Pinalitan ko na ng subscribe. Biglang ang nangyayari, umaabot tayo ng 1,000. Yung isa nawala, 1,000 kapalit. Ba't may mga nagpapaalam pa? Sabi ni J. Rudy P, feeling importante. Totoo. Ay, nako, tuloy na natin. Ngayon po, mga kababayan, tinatanggal ko na. Binaban ko na lang po kasi yung mga iko-komento, hindi tayo matututo sa kanila. No? Okay sana, against dun sa sinasabi natin, pero yung tipo bang may matututunan tayo sa kanila. At kumbaga, may sasagutin tayo. Hindi, sasabihin, bayaran ka. Paano natin sasagutin yon? Tapos pagka sinabi natin mga bossing na meron kaming trabaho dito, may negosyo kami dito, ganito kinikita namin, pinakitaan natin ng pera, no? Na yung ibinibintang nilang kakarampot na pera, sasabihin, bayaran ka, ganyan, 30,000, 20,000 ka, buwan-buwan, something like that. Pag sinampal mo naman ng pera, sasabihin, mayabang ka. Ang yabang, makapuna sa ibang problema ng bansa, siya DepEd pa lang hawak, inutil na siya. Si Sara, ano pa, kung hawak niya pa, patay tayo dyan, Ma'am Sir. No? Ma'am Sir Leah. Yun nga po ang tanong doon. Kung DepEd pa lang po, incompetent na,
yari tayo dyan pagka buong bansa na. Malamang sa alamang po, ang mangyari, magre-rely to doon sa mga nakapaligid sa kanya. Tuloy po, ma'am. In the Philippines nga naman, I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes Sabi ko po sa inyo mga kababayan Sabi ko po sa inyo, hindi lang dito sa channel na ito, hindi lang po sa mga BBM vloggers, yung sumisigaw, pati po dyan sa mga viewers, hindi lang po sa atin nanggagaling yung sigaw na pinagre-resign si Inday Sara Duterte. Kung di ako nagkakamali, si ma'am is kakamping. Kung di ako nagkakamali, mga kababayan. it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-a-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. O yan, ako, PBBM, maaano ka dito, malalamatan ka. Kasi di ba si PBBM naman na nag-appoint kay VP Sara, kundi ako kumbaga si PBBM ang nag-unang nagsabi sa kanya, ikaw sa Department of Education. Sir, ayan, napapansin na po ng taong bayan na incompetent po ang ating DepEd Secretary. Sir, mapupulaan po tayo dito. No? Sabi nga eto mga kababayan, sabi nga bukod pa dyan sa pagsigaw, no, na palitan na si VP Sara, alam nyo kung sino unang sinasabing ipalit daw po? Sir William Masi. Salamat po. New sub. Ayan, with kape. Naku, salamat po, sir. Appreciate po. Ang sinisigaw mga kababayan, Lenny daw po. Pati po yung mga pati hindi ko naman nilalahat. Hindi ko naman po nilalahat, mga kababayan. Pati po yung mga loyalist, yung mga iba sa loyalist sumisigaw. Okay lang si Lenny. Kasi at least si Lenny tinatry, no? At least si Lenny tinatry na gampanan yung kanyang tungkulin. Ito straight to the point. 'Di ba? Ito straight to the point. Pasensya na po at hindi ko na-review, hindi ko nakita. Nag-rely lang po ako do sa mga sa mga expertise nila. Ayan, sabi ni Kerubim, layo ng sagot, ang tema aksyon. Ang sagot drama. Naku po, maawa ang mga estudyante, bigyan mo ng tsansang matuto. Huwag naman si Lenny, sabi ni Sir Romel Moreno. Siniraan niya din si PBBM. Kumbaga, tapos na din po yun, sir. No? Nung panahon ng eleksyon yun, ngayon naman po, talagang medyo nakikita nila ang trabaho ng ating presidente at binibigay naman po ng mga kakamping din yung respeto na nararapat sa ating presidente. Naku po, paano ko po? Binigyan mo pa ako ng problema. Kung ano man po ang basa dyan sa inyong pangalan. Naku, maraming salamat po. Pasensya na po at hindi ako marunong magbasa ng Japanese po ba yan o Korean o no? Maraming salamat po sa inyong yan sa super sticker, super chat ninyo. Sabi ni Virgie, sana yun? Disagree, Lenny Robredo. Yung kanyang, I have 3 daughter, all girls, and 4x4 on. Yun. Ayun. So, merong mga hindi agree, meron din po na okay lang sa kanila, mga kababayan. Eto, tanong natin sa mga viewers natin. Ano po ba, mga kababayan? Payag po ba kayo, no? Na talagang tanggalin? Kasi yun na yun kung ayaw mag-resign, di ba? Tanggalin. Lalo na, ito, pinapaniwalaan ko yung Skylar Summer. Become a YouTube member. Aba, bumabawi ito. No? Pabor ba kayo na, kumbaga, hindi na resign? Palitan na lang, rekta, kumbaga, tanggal. Tapos, palitan ng bago. No? Sabi nga po ni Madam, ako naniniwala ako doon sa sinabi niya, na ang pag-a-appoint ng isang gabinete, ng isang sekretary na hindi niya alam kung ano yung trabaho, kumbaga parang pamumulitika yan, mga kababayan. Siguro, kasi sa umpisa naman po, pinagtiwalaan ng ating presidente
si VP Sara, mga bossing, na kakayanin at talagang kumbaga although bago lang siya dito sa pagiging secretary kanyang itatry at susubukan. Pero kaso mismong sa bibig na po ng vice presidente natin mga kababayan nanggaling na ano daw po? Oh, Kasi alam ko ako yung An education secretary ito daw po. who has no competencies in education. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education Okay lang 'yun kung hindi ka galing doon o hindi ka biyasa doon Pero pag pinag-aralan mo 'yan at itinry mo mismo, no? Yung trabaho na 'yan, makukuha mo 'yan. O yung iba naman ang sabi is Clarita Carlos. O yan na lang, sige, kung talagang kasi ang nakikita ko din po kung si dating VP, no, Leni Robredo mag-aano na, mag-e-election na din. Baka lang, no, baka lang. Baka mabisi din po si VP Leni Robredo doon sa eleksyon sa pagkasenador. Kung sakali natatakbo, ayan, nagbibigay ng ibang mga pagpipilian yung ating mga viewers, no? Pwede daw si Madam Clarita Carlos. Ano sabi ni VP? background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders. Ayan, mga kababayan. Tama, si Prof. Clarita Carlos. Ayan, madaming pagpipilian, mga boss, chief, amo, sir. Nako po. Unang-una, mga bossing, yung sagot, no, ni VP Sara kay First Lady, halos para sa akin, parang no comment lang din po No comment, no? May karapatan siyang magsabi kung ano yung saloobin niya. May karapatan siyang magsabi kung ano yung nararamdaman niya. O, tapos lumipat na doon sa mga problema ng bansa. Ayan. Dapat makipagtulungan ka na din, BP, no? Dapat lalo na yung sa West Philippine Sea. Ulitin namin, no, mga kababayan, kailangan naman nating marinig kung ano po yung side, kung ano yung stand ng ating Vice Pangulo sa West Philippine Sea. Aba, 2,172 na pala tayo, mga bossing. Dami na din natin, With much umabot din ng 1,000 ang ating like. Salamat po sa inyo, mga kababayan. Well, in the first place, sabi ni Willie Lucas, he should have declined the appointment. Just say, sorry boss, I'm not familiar with that. Pwede din po. Tama po kayo, sir. No? Tama po kayo. Pwede niyang tanggihan. Siguro, tinry niya sa umpisa, kaya lang, naku, ang hirap nito Medyo hindi kakayanin ng isipan. No? Kumbaga, nawala na. Kaya, sige, i-rely ko na lang sa inyo kung ano yung mga kung ano mga gagawin niya, kung ano yung magiging desisyon. Ganon ang nangyari. Kailangan, ako naniniwala po mga boss, chief, amo, sir, kailangan talaga natin ng mas maayos na Department of Education Secretary. Yun lang po, ayon po sa napanood natin at ayon po sa nakita natin, mga bossing, para po sa akin, panahon na din po para sa ating Pangulo na kumbaga, sabihin niya na lang ng simple, no, kay Inday Sara, Inday, mismong sa bibig mo na nanggaling na kulang-kulang, hindi magampanan ng maayos ang Department of Education, ang pagiging secretary. Pagbigyan natin yung iba. Madami kasi kailangan maghabol ang mga mamamayang Pilipino. Kailangan po ng mga kabataan natin na maghabol. Lalong-lalo na po sa sa paaralan, sa edukasyon na makakamit nila. Di po ba? Ganun lang. Baka naman yung mga DDS, mga vloggers, mamasamain yan. Ayan nakikita nyo po mga kababayan. Tinanggal na po. Tinanggal na po ang ating Vice Presidente sa pagiging secretary ng Department of Education. Nakikita nyo po mga kababayan kung paano po, no? Maging diktador itong ating Pangulo. Ganon. May isa akong vlogger, napanood ko. Diyos ko, Lord. Nakita lang na
merong tawag dito, parang may meeting sa DITC, mga kababayan, yung Meta, Facebook. Sabi, hawak na ni Bongbong Marcos yung Facebook. Kaya po kapag kayo ay pag kayo ay sumalungat sa gobyerno, okay, BBM, gugurgurin po kayo. Ayan, mga kababayan, gugurgurin po kayo ng ating presidente. Diyos ko po, sabi ko, ano ba tong mga pinagbabablog na ito? Ayun, ayoko na lang magsalita. Bahala na kayo dyan sa mga DDS na. Oy, eto alam ko yung iba sa inyo ay sumusuporta o hindi pa na isa-subscribe si Boss Mike Cervera at saka si Direk Freddy Valera, mga kababayan. Subscribe nyo, no? Yung dalawa na yan. Kasi kay Direk talagang kwela habang maayos na naipapaliwanag yung usaping politika. Kay Boss Mike naman, ano doon, medyo malambing doon, mga kababayan. Kung gusto nyo ng usapang politika, no, tapos medyo sweet, may kiss-kiss kayong nakikita, punta kayo doon sa channel ni Mike Cervera, mga bossing, ano? And pagpasok nyo pa lang po doon, i-type nyo na, no? Ang unang pasok natin doon, kiss. Ganun ang natin, ibubungad natin kay Boss Mike Cervera. Ano po, mga kababayan? Ulitin ko, 1,989 viewers. 2,000 viewers. Paki-like na lang po itong ating channel. Paki-like na lang itong ating live stream and paki-subscribe na itong channel natin, mga bossing, para po lagi kayong updated sa ating mga araw-araw na pagla-live, no? Anong oras ba live natin? Sa umaga, 10:00 ng umaga. Araw-araw 'yan. Sa gabi, 9:00 ng gabi. Ayan, minsan maaga, minsan late. Muli po, mga kababayan, ako'y magpapaalam na po at God bless po sa ating lahat, okay?